Nako, umpisa na naman ang construction sa mga daan mga kainags, ano, kasi nga wala nang snow at nako, summer na. Kita nyo naman, no? Umpisa na naman to ng pagkalito sa sa dadaanan mo. Okay na yun, lagi may construction sa mga dinadaanan natin dito sa Canada mga kainags, ano? Importante nakikita natin yung mga binabayad natin sa tax, di ba? Naayos yung mga daan. Ito pa, kita nyo yan, no? Nako, slow. Ayan, no? Yung mga nabutas na mga daan galing sa snow, eto, tinaayos na nila, no? Yan, no? Yan, slow lang tayo, slow. Ayan, kung napapansin nyo, butas-butas yung daan, no? Parang mukha ko rin, butas-butas. Yan. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Naka. Importante, naayos yung mga daan, ano? Mahirap kung hindi. Butas-butas, nagbabayad tayo ng tax, tapos wala tayo nakikita kung saan napupunta yung tax natin. Yung mga dinadaanan natin butas-butas, lubak-lubak. Naku, yun ang mahirap, ano? Sayang yung tax na babayad natin sa gobyerno ng Canada. Mabuti na lang dito sa Canada, maayos ang gobyerno natin, no? Although puro tax, puro tayo tax. Pero wala, ganoon talaga Ayan, no? Hinuhukay talaga nila, no? Magkakaroon ng daanan sa ibaba nito. Ayan, sa baba niyan. Dito muna tayo, tambay muna tayo dito sa Canadian Tire mga kainags, ano? Ayan, no? Tingin-tingin muna tayo dito, mapapaglibangan natin. Pupunta ulit tayo sa Kingsway kasi meron akong kailangan pirmahan doon, yung tinatawag na peace of mind nung nagpa-compute tayo ng income tax natin. Pero sa ngayon, pasyal muna tayo rito. Tapos nagugutom na rin ako. Parang gusto ko na naman kumain sa kebab restaurant. Yan, nabiwili tayo doon, no? Yan, pasok tayo dito. Tara na mga kainags, ano? At nakapamasyal-masyal na tayo rito. Wala naman tayong nabili. Namasyal-masyal lang, malibang-libang lang ng konti. Ganda ng araw, grabe. Diretso na tayo sa Kingsway. Ma-enjoy, pero medyo malamig kaya naka-sweatshirt pa ako, no? Pero okay lang, importante, nakatirik si Haring Araw. Maganda ang ating araw ngayon. Puro na lang araw. Yan. Yan, so bali nakuha ko na yung peace of mind, yung copy natin mga kainags, ano? Doon sa mga hindi nakakaalam, yung peace of mind kung sakaling balikan ka ng o reviewin ng CRA yung kinumpute nilang tax natin, sila na yung bahalang makipag-usap doon sa CRA. Yung pinag-compute natin, sila nang bahala ron. Kumbaga tayo, kaya nga tinawag na peace of mind, wala na tayong iisipin. Kung may tanong man ng CRA sa computation sa tax natin, bahala na sila doon kasi binayaran na natin yun, no? So ang binayad ko sa peace of mind ay $30. Kasi kung hindi tayo magbabayad ng peace of mind, kung sakaling balikan tayo ng CRA, tayo makikipag-usap sa gobyerno ng Canada or sa CRA, no? Paano natin, hindi ko alam kung paano ko i-explain bakit ganito. Tapos pwede naman daw tayong magtanong sa kanila, pero may bayad na, parang $75 per hour yata, ano, yung pagtatanong. Pero kung nagbayad ka na ng $30 ngayon, at kung merong question ang CRA doon sa mga kinumpute nilang tax natin, sa mga resibo natin, bahala na sila ron. Sila na makikipag-usap sa CRA. Tayo, pakuya-kuyakoy na lang, diba? Yan, peace of mind, kaya tinawag na peace of mind. So kakain muna ako ngayon. Hindi, pupuntahan ko muna yung yung t-shirt ko na pinapatatakan ko ng inags na hanggang ngayon ay hindi pa ako tinatawagan. Puntahan ko muna kukunin ko na yung t-shirt ko. Ayoko na maghintay, tagal-tagal nun. Tara, magpapatatak na lang tayo sa iba. Kain muna tayo mga kainags, ano? Tapos syempre yung resibo niyan tatago natin para ipapile natin next year income tax return. Sarap. Tumitingin-tingin ako ng salamin mga kainags, ano, para sa reading glass natin. Tingnan ko kaning bagay. Wapo. So yan mga kainags, ano, bali nakakuha na ako ng 2 reading glass. Bali ang bala ko sana, meron tayo kasing old na frame, pero hindi sila nagpapapalit ng lens lang, no? Kailangan talaga kumuha ka ng buo frame tsaka yung lens. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako. Bali ginamit naman natin yung insurance natin sa trabaho. Meron naman tayong insurance kailangan na rin natin mag-upgrade ng ating salamin sa mata natin para maalagaan natin at hindi tuluyang masira. Yan, 'di ba? So 'yun,
okay naman, 2 piraso. Tsaka medyo malalaki na yung lens, hindi na tayo mahirapan. Kaya mga kainis, ano, pogi points na naman dagdag sa atin nun. Okay na sana eh, buisit. Baka pumangit yung panahon natin, yabang eh. Tapos ngayon bala ko rin bumili ng ano, yung sa sunglasses naman mga kainis, ano, sunglasses protection sa araw. Kasi nagko-collection din ako ng sunglasses eh. Kasi nung araw, nung isa pa akong estudyante, sa Maynila pa ako, tawag nito eh, hindi ako makabili-bili ng mga Ray-Ban, yung mga mamahaling mga salamin. Frustration ko yan eh. Kaya ngayon sabi ko, pag ako'y nagkaroon na ng trabaho, magandang trabaho, kumikita na ng maganda-gandang sweldo, eh sabi ko bibili naman ako ng mga branded na mga branded na mga salamin, yung mamahaling salamin. Yeah. Para naman reward ko sa sarili ko. Yan, sandali lang, titingin ako. Dito. Hindi bagay sa akin to, para akong tutubi. Gusto ko pa naman sa kaya lang hindi bagay. Parang tutubi, oh. Hanap tayo ba? Wala akong nagustuhan doon mga kainis, ano. Gusto ko yung yung nakikita niyo yung mata ko, pero protected siya sa araw. Yun ang gusto ko eh. Hanap muna tayo sa iba. Yan, parang ganyan, nakikita niyo yung mata ko, di ba? Pero ano siya, yung medyo dark ng konti. Yan ang gusto ko. So yan, kinuha ko na mga kainis, yung damit natin. Hanggang ngayon eh hindi pa rin nalalagyan ng tatak. Mahigit 2 linggo na. Ibang klase yan. Klaseng business yan. 2 linggo, inabot ng 2 linggo, wala pala pintura. Business nila nagtatatak ng damit, tapos walang pintura. Klase daw yan. Kinuha ko na. Marami namang iba dyan na makikita tayo na nagtatatak ng damit noon. Inags. Papalagay natin. Maghanap na lang tayo sa iba. Yan, so ito mga kainags, kita nyo bagay din sa akin, Magkano kaya to? Tingnan yung presyo. $90. Parang mura. Wag to. Gusto ko yung mamahalin. Umiiwas na tayo sa mura muna ngayon. Yung mga mamahalin naman, yung mga gusto na nating salamin, yung bibili natin ngayon. Marami rito. Ito Costa. Ay, may Costa na ako eh. Meron dito, try tayo dito. Tumingin na rin ako rito eh. Ito. Yan, yung ganito. Yung ganito, hindi talaga bagay sa akin yung ganito eh. Tingnan nyo, para akong tutubi. Pero gusto ko pa naman sana to. Kaya lang, tingnan nyo mga kainis, pwede kayo mag-comment, no? Bagay pa sa akin. Nadagdagan ba yung pogi points ko o yung yabang? Hindi, parang hindi ko type eh. Pero matagal ko nang gusto to, kaya lang tinitingnan ko sa yung sarili ko sa salamin. Parang hindi talaga bagay eh, no? Pwede kayo mag-comment mga kainis, sabihin nyo sa akin. Hindi ko muna bibilin yan. Maghanap muna tayo ng iba. Ito bagay rin sa akin to mga kainis, mamahali rin to eh. Almost 350 to eh. Burberry, guwapo lalo. Pero saka lang muna yun. Nakakuha tayo ng isa, bali nasa 250. Hindi ko alam kung wala pa yata yung tax doon, 250. Pero mamaya papakita ko sa inyo. Mamaya na. Naalala ko lang dati nung college days natin, sa Adamson. Di ba may mga nabibiling mga peke dyan, mga Ray-Ban, dyan sa may Quiapo, sa Recto, marami dyan eh. Kahit mga peking Ray-Ban na lang, hindi pa ako makabili nung araw eh. Nung 1990s, Kahit nung nakarating tayo dito sa Canada, nung unang dating natin dito, hindi rin ako nakabili ng mga ganyan eh. Mga mamahaling damit, mamahaling pantalon, mamahaling salamin, bihira. Pero mabuti naman ngayon, kahit pa paano eh. Naabot-abot na natin, nakakabili-bili na rin tayo ng mga pangarap natin na mabili. Kita nyo ba? Ito yung nabili ko, Ray-Ban, nakailang sukat ako niyan. Nakailang pili ako ng mga bibilihing doon, salamin. Sun protection sa ating mata. Diba? Guwapo talaga. Guwapo. Ano to eh? 200 plus, Mura pa naman. Sa iba mura to eh. Pero sa akin, sakto lang yung presyo. Yan. Pero gusto ko sana mga presyo, mga nasa 350. Yan. Kaya lang medyo hindi pa kaya ng budget ngayon eh. Nakabili tayo ng 350 plus dati yung Costa sunglasses natin, pero 2 gives yun eh. Inutang ko yun eh. dalawang payment sa credit card, pero ito binayaran natin kasi may budget tayo ngayon mga kainags, yan, ayos.
Bili muna tayo ng pagkain ng mga aso mga kainex dito sa PetSmart. Ganda talaga. Gwapong-gwapo talaga ako sa sarili ko. Pambihira naman. Talaga naman. Kakagigil. Sarap kurti ng pisngi. Yeah, masaya lang tayo mga kainex. Masaya lang tayo. Dito na tayo sa mga pagkain ng aso, no? Nagmahal na yung mga pagkain ng aso, ganitong brand, no? Hills 122 na, 117, 118 pag naka-sale, oh. Dati 100 lang to, eh. Kuha tayo isa, ito, large breed para sa mga aso natin, ano? Magkano ba to? 170. Kunin ko muna to, sandali, kumuha tayo ng cart, eh. Ayos, nakabili na tayo. Gumamit ako ng cart. Hindi kaya yung buhatin, eh. Injury tayo, injury yung kaliwang kamay natin. Ayun yung truck natin, ayun. Medyo nahirapan tayo mga kainex iangat yung ano, no? Kasi isang kamay lang yung nagamit natin. Kanang kamay lang yung nagamit natin para ilipat natin yung nabili nating dog food dito sa truck natin, ano? Tapos alalay lang, yung siko ng kaliwang kamay ko yung pinapang-alalay ko. Hindi pa pwede yung kaliwa natin, eh. Walang pandesal, bibili sana akong pandesal, wala. 4 minutes pa raw. Hindi na ako makapaghintay ng 4 minutes. Nagluluto pa ng pandesal, eh. Sayang yung punta ko rito, ah. Minsan lang makabili ng pandesal, eh. Wala pang available na ready, ano. Pero okay lang yan, next time na lang. Bahay na tayo mga kainags, ano. Kunin na natin yung ating mga pinamili. Yeah. Hello. So papasyal pa natin yung mga aso natin. Sarap sana kumain ng pandesal. Kaya lang, wala, eh. Ayoko na bumalik doon, tinatamad na ako. Pasyal ko na lang yung mga aso natin. Hinahanap ko talaga yung pandesal, eh. Pandesal, 24 pieces. Hindi ako matatahimik pagka hindi ako nakakain ng pandesal ngayon, eh. Sarap pa naman na uminom ng kape ngayon. Medyo mahangin, medyo malamig lang ng konti. Tapos lagyan natin ng palaman na cheese, mozzarella o kaya cheddar cheese, yung flat na cheese. Nako, sarap sabay inom ng kape. Panalo. Nang inggit pa, eh, no? Bili tayong kape. Meron akong rito, eh. Meron akong napanalunan, no, sa roll up. Isang libreng kape to. Tingnan natin kung tatanggapin pa nila, no? Hi, what can I get for you? Hi, can I get a medium black coffee, please? Yep, Thank you. Oh, sorry, can you make it large, please? sure. Thank you. Hi, you accepting this? No, we stopped doing those on the 9th. On the night? It's Yeah. done? Okay. Sorry about that. No worries. Thank you. Have a Welcome, great you day. too. Yun. Hindi na pala. Wala na. Wala na pala hanggang April 9 lang, hanggang doon lang, tapos wala na. Sayang, di natin nagamit. Nakalimutan kong gamitin. Anyways, uwi na tayo para magkape. Meron ako naririnig na pag umuwi ka raw ng Pilipinas, halimbawa Canadian citizen ka, no? Tapos more than 30 days ang pag-i-stay mo doon sa Pilipinas. Sabi nila kailangan mo raw ng Philippine ID or Philippine passport. Kahit luma, kahit yung expired na, no? Kailangan daw yun para daw makapag-stay ka sa Pilipinas ng more than 30 days. Halimbawa 45 days or 50 days, dapat daw meron ka may pakita na, no, na proof na original Filipino citizen ka dati, na doon ka pinanganak, tapos nag-migrate ka or nag-change ka ng iyong citizenship sa ibang bansa, katulad tayo, Canadian citizen na tayo. Pag nag-stay tayo sa Pilipinas ng more than 30 days, let's say 50 days, kailangan daw meron tayong may pakita na yung old passport daw natin, pakita daw natin yon, para daw payagan tayong makapag-stay ng more than 30 days. Para payagan tayo makapag-stay ng more than 30 days sa Pilipinas, ano? Yung pala, may nagsabi lang sa akin, pati mga napapanood ko rin sa Facebook, ganun. Kailangan buti. Pero pagka wala pang 30 days or 30 days ka lang sa Pilipinas, hindi mo na raw kailangan yung mga lumang passport mo.
Kasi pero pag wala ka raw passport, nawala yung passport mo, wala kang Philippine ID, wala kang may pakita, tapos mag-stay ka ng more than 30 days sa Pilipinas as a Canadian citizen, sabi daw nila kukuha ka raw ng visa. Dito daw sa pupunta ka pa ng Calgary, no? Halimbawa nakatira tayo sa katulad ngayon, nakatira tayo sa Edmonton. Pupunta ka pa raw ng Calgary para humingi or kumuha ng visa sa pagstay ng more than 30 days sa Pilipinas. Yun ang sabi nila, no? Akala ko kasi dati pagka Canadian citizen ka na, wala nang visa, no? Ewan ko lang kung bago na lang ngayon yung mga 30 days, no? Yan. Pero sabi nila madali lang din naman daw kumuha ng visa, no? Pag mag-stay ka sa Pilipinas, magbabayad ka yata, hindi ko lang alam kung magkano babayaran sa visa sa pag-stay sa Pilipinas. Buti nga nabanggit na napanood ko at nabanggit ng mga kasama natin, mga kaibigan natin, kaya kahit pa paano aware din tayo. At saka yung e-travel, kailangan din daw talaga yon, importante yun. Yan yung nangyari sa atin last na umuwi tayo ng Pilipinas, nasa airport ako ng Edmonton, hinahanapan ako ng e-travel. Sabi ko, anong e-travel? Sabi ko, hindi ko alam yun. Bira nga, problema pa ako nun. Buti na lang meron tumulong sa atin, kaya nakauwi tayo ng Pilipinas, Kung nung pumunta ako sa airport ay 2 hours before my flight, wala na, hindi na ako nakagawa ng hindi na ako nakagawa ng e-travel nun. Naiwanan na ako ng aeroplano. Mabuti na lang nung time na yon, 6 hours before my flight nandoon na ako sa Edmonton Airport. Kaya nagawa ng paraan. 2 oras. Tulo pawis ko kahit malamig doon tension, stress. Buti na lang tinulungan tayo ng mga attendant doon, Wow. Panalo. Sarap lang. Top. Tapos kape.